on-arrival access sa 64 na destinasyon sa buong mundo. Kung ikukumpara sa ranking ng nakarang taon, mas mababa ito ng 3 spots. 33rd kasi ang place natin noong 2024. Ang passport naman ng Singapore pa rin ang nanguna sa naturang passport ranking. Samantala para malaman ang trailer sa likod ng bayan na balita, post o i-comment na ang hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, magsagot po kayo, 24. Pinarangalan sa ika-24 na anibersaryo ng isang business news magazine ang pinakamagagaling na leader sa bansa. Ang kinilala para sa broadcast media, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. At nakatutok si Maris Umar. Kabilang sa pinakamagagaling na leader ng bansa na ginawa ng prestigyoso Management Excellence Award ng BizNews Asia, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. Pagkilala yan sa mahigit na karanasan sa broadcast industry. GMA and Duavit are the only honorees in the media segment of business. It's really quite an achievement to remain number one every step of the way. That means you have to have excellent passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Binigyan ni Amy Lopez ang patuloy na pag-angat ng GMA lalo sa pagbabalita sa kabila ng mga hamon ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at AI. It shows the effectiveness of balanced reporting, diba? No bias, no partisanship, political, but always profound, perceptive, and piercing. Nagsilbi si Duavit bilang miyembro ng Board of Directors mula noong 1999. Taong 2000, itinalaga siya bilang Chairman ng Executive Committee at Executive Vice President ng GMA. Umupo siya bilang President and Chief Operating Officer noong 2010 at naging Chief Executive Officer noong 2024. Isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance ng network at nakapagpalawak ng reach nito sa TV, radio at online. Kinilala rin ng BizNews Asia si Supreme Court Chief Justice Alexander Escudero, Senate President Vicente Pico Soto III, House Speaker Faustino Bochi D. Ilang miyembro ng gabinete, First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pang personalidad. Sa GMA Integrated News, Maris Umar, Puso, 24 oras. Ito si Iha. Hey, ito si Iha. Idol. 10 years ago, it all began with one trade. Discipline became my edge. Make it to you. I'm news of non-Filipino. Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mapalingkod man. So, please, get some help. Ito, ang kailangan. Nandiyan ay kapage. Kung ang binatang mo ng mga mapagkakawalaan ng GMA Integrated News sa paghatid ng mabilis at tamang informasyon. Kasama nyo, kagapay nyo, lagi nyong maaasahan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino.
kaya ang init. Kapag wala po silang cellphone or wala silang ginagawa, ang hawak talaga nila is pencil and paper. Kaya yun yung nilalagay yung books nila. Kaya sila magbasa. Sobrang hirap kasi talaga magturo. Ang hirap talaga kaya talagang madami na ang nakaka-relate. Pero syempre, hindi ko lang maiwasan yung mga negative comments. Pero para sa akin, okay lang naman. As long as talagang matuturo naman talaga sila, kawitin ang pagtuturo. Patay ang 11 sakay ng UV Express matapos itong araruhin ng 10-wheeler sa Kamali-Galvan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabilis na takbo ng 10-wheeler sa isang kanto sa Barangay Libod. Hindi ko nakapreno sa papuntang bahagi ng daan, kaya tinumbok ang van. Sa lakas ng impact mga kapuso, bumulusok malapit sa ilog ang dalawang sasakyan. Nadaganan pa ng truck ang van na may sakay na 14 na pasahero. Pakinapan, naging rescue operation dahil UP ang van. Base sa inisyal na investigasyon, biyahing kinubata ng truck nang magkaroon muna ng mechanical problem. Nasa ospital ang truck driver, ay hindi ng 3 pang sakay ng van. Dineklara ng COMELEC na walang nilabag sa batas sina Senador Chis Escudero at kaibigan niyang kontratista kaugnay ng campaign. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil wala siyang kontribusyon na dinila sa SOSI kahit magpas sa kalangiangan ang gastos noong eleksyon. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos ang investigation sa SOSI of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara walang nilabag sa batas si Senator Chis Escudero at ang kaibigan contractor na si Lawrence Lupiano. Si Lupiano ay ang presidente ng Central West Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga project sa bansa. Ito. Sa inisilipin ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na komisyon ni Lupiano ng kampanya. Ang depensa ni Lupiano, personal na pera niyang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Solusyon sa COMELEC sa pinupitan, sinabi nitong kahit pang presidente ng Central Waste si Lupiano, hindi siya ang Central Waste. Base na rin sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lupiano ng Central Waste para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kung baga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC, may sarili siyang unless ginamit po ng, it will work this way. Kung ginamit ng Central Waste si Mr. Lupiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman, naghanap sila ng like a board decision, allocating 30 million pesos
to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na kontraktor ng gobyerno. Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po, doon na yung certification ng DPWH, yung hindi contractor ng gobyerno. Wala rin mga ebidensya na pinag-review ni Lubiano ay galing sa Central Waste. Sa COMELEC, wala rin daw silang sumobrang gastos ni Escudero 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PIPA, may nakabinbit pang kaso kay Escudero na isinampan ng mga grupo ng asosasyon individual. Iba pa raw ang investigation na ito sa magiging ebidensya. Ayon kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginawa. Mahalagang transparency, honesty at sa alituntunin. Mananay daw ang kapanalan kapag tama ang proseso. Naglalaman ng show order ng COMELEC Senator Rodante Marta. Ito ng pagkakas sa kanyang na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions. Samantalang may 12 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi ng ni Marcoleta sa Isaya na ito'y dahil humiling ng private. Para rin ang COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta ng eleksyon sa kanyang sali nitong Junyo. Nasa halos 10 million pesos. Ay sabi na si COMELEC, hindi siya sa deliberasyon. Nagkaroon daw sila ng professional record ng Senado. Para may integrated news. Ito, 24 oras. Lusot na sa plenaryo ng Senado ang budget ng Office of the President na nakasubahan ng wala pang 5 minuto. Umaabot na ng 27.3 billion pesos ang panukalat po ng opisina ng Pangulong para sa susunod na taon. Malaking bahagi sa ito ay gagamitin sa pag-uusap ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Mahigit 850 million naman ang proposed budget ng Presidential Management Staff. Nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na i-terminate ang institutional sa executive. Namarami naman dito sa pagkarasa sa Cebu sa pagdinig sa panukalang model ng Department of Human Settlement at 6.4 billion pesos ayon sa hindi ko pa rin ang certificate of registration na issue na kagawa sa uli. Gusto pinapondo ang dasu. Pinaalalahanan ng hepe ang tauhan ito. Kailangan ng mga usap-usapang may gusto magpapagsak ng gobyerno. Sa insurgency exercises, si AFP Chief Romeo Browner Jr. na dapat magkaisa at maging magandang ang mga uniformed service alam sa at kaayusan ng bansa. Matatagal civilian bunta. Wala nakikita ang AFP na palatandaan may magalas at hindi daw sila lalaho kung magkaroon na. Para tuto din sa grupo ng dating military officials. Trending revelations ni Shakespeare Morgan, nalalantad ang isang